Hello guys! Welcome to our channel. So today's vlog mga idol ay isang katanungan mula kay user. Ayan, sabi niya, ano daw yung mas gusto ko, yung may buhok pa o yung kalbo, yung walang buhok. Yan ang ating topic for today's vlog. Kung gusto mong malaman kung ano nga ba, please watch our video hanggang ito ay matapos. But syempre, please do me a favor, pakisubscribe ang ating channel at pakipindot na rin ang ating tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos. Disclaimer na rin mga pare ko, ang video ito ay para lamang po sa may bukas ang kaisipan at may malawak na pangunawa. At mega love shout out po kay Ronel Balyan, kay Alfredo Rulyoda, kay Jeremy Labrage, kay Jack Ramos Alulod, Ed, Rolly Maglaki, at saka kay Atig Brian. Ayan. Salamat sa patuloy na pagsuporta po ng ating channel. Ayan. So let's proceed na po sa ating main topic. Ayan. Ano nga ba yung mas gusto ko. Ayan, yung tinatanong niya, ano daw yung mas gusto ko. Hindi ko alam kung ang gusto ng lalaki or gusto ng babae yung kanyang katanungan. Pero syempre, i-categorize na lang natin para malaman ninyo parehas. Ayan. So, para sa mga para sa mga boys muna, para sa akin, mas gusto ko yung malinis. Oo, yung malinis sana kasi nga 'di ba sabi ko sa inyo, mahilig talaga akong kumain ng long time ng mahilig ako magbisita na binibisita ko lagi si Junjun yan bago nag-uumpisa ang aming pag SES. Yan ang katotohanan. Ayoko yung may sagabal kapag ako ay naandun sa baba ni Junjun. Kasi nga minsan na-experience ko to no mga idol nung hindi pa nag-aalis ng doon sa baba si Junjun, hindi pa nag-aano si Junjun. Talaga naman kapag ako ay babataas ang aking labi doon kay Junjun, talaga naman na may sumasabit. Minsan nabibilaukan pa ako doon sa buhok na yon. So, para sa akin, ayaw ko ng may buhok. Pero dahil nirirespeto ko pinatry ko lang naman sa partner ko yon na alisin niya. Pero hindi ko alam na meron palang hindi pala maganda sa side niya yon. Kasi ang sabi ko sa kanya nung last time na pumunta ako doon sa baba niya is talaga naman na sabi ko bakit ganon? Bakit hindi mo inalis? Alam mo naman na lagi kong ginagawa ito. Alam mo naman na ayaw ko na may buhok ito, na masukal ito, sabi ko. Hindi naman gaano masukal katulad ng ibang boys na masukal na masukal. Ewan ko kung sa iyo kung masukal din. Pero yung partner natin kasi mga idol, no, tama lang yung sukal. Hindi naman ganun na ganun ang sukal niya. So, sabi ko sa kanya, bakit ganon? Ba't hindi mo inalis? Parang nawalan pa ako ng konti lang naman ng gana. Kasi parang na-imbyerna ako. Kasi alam naman niya na um, ayoko yung may buhok. Tapos sabi niya sa akin, nagkaroon daw siya ng allergy. Parang alam mo yon yung pag tumutubo daw kasi, yung buhok nun is medyo makati daw. Yun ang sabi niya. Makati kasi kaya hindi ko na siya inalis, sabi niya sa akin. So dahil nauunawaan naman natin, saka pinakita na talaga mga idol, nagka-rashes siya nung pag tumutubo daw makati. So hindi niya maiwasan na kamutin. So yun. At dahil nire-respeto ko naman yung partner ko, so hinayaan ko na lang at hinayaan ko na lang na hindi siya alisin. Kasi hindi naman siya ganun kasukal, tamang-tama lang. Kumbaga parang yung pechay ko hindi ganun kasukal. Alam mo yung ano lang yung ang tawag dito yung manipis, kumbaga manipis lang at saka hindi siya katulad ng iba na 'di ba yung iba kulot-kulot na talaga naman na sobrang kapal, sobrang alam mo yon yung sobrang kulot na kulot talaga. Meron naman na sobrang kapal pero mahahaba, 'di ba may mga ganon. Pero yung kay Junjun is hindi naman, manipis lang talaga tsaka kayang-kayang hawiin ni ng aking mga kamay kapag ako ay
naandon habang dumipila at saka sumusubo doon kay Junjun. Habang sa pag binibisita, pag kumakain ako ng longta, hinahawi ko na lang mga parikoy. So pagdating naman sa mga kababaihan, sa palagay ko kasi tinanong ko yung partner ko, sabi ko kasi sa kanya, so paano yan, ayaw mo, so hindi na rin ako mag-aalis, sabi ko ng ganun. Tapos sabi niya sa akin, alisin ko daw, kahit na manipis daw, kasi nga nasanay na raw siya, at saka feeling niya talaga kapag wala daw buho, talagang sobrang linis na linis siya, at saka gaya nga ng parang sa side ko rin, sabi niya para wala daw sa gaba, at saka sabi niya, hindi naman daw ako nagkaka-rashes kapag ganon, kasi nga almost sa totoo lang mga idol, no, yung pag-aalis ko ng buhok is halos every day. Basta pag naliligo ako, pag may nasalat ako talaga na may tumutubo na, inaalis ko na siya. Kasi once na naramdaman ko na medyo magaspang na kasi siya, medyo sinasabi ng partner ko, hindi ka nag-alis no, kasi daw, kapag naandun siya, kumakain, yung naano siya, yung natutusok daw yung bunganga niya, yung labi niya, yung pisngi niya, natutusok daw. And then kapag bumabayo na siya, talaga naman na na yung tumutusok daw doon sa mismong Junjun o di kaya doon sa part ng Junjun doon sa baba. So ang ginagawa ko, halos araw-araw ako nag-aalis talaga, gawa nga ng natutusok daw siya. Kasi mabilis tumubo actually. Sa totoo lang, hindi naman yung buhok ni Pechay is hindi naman makapal. Talagang slight lang, parang balahibong pusa, kumbaga, yon. Balahibo ng manok. Balahibong pusa, tapos balahibong manok. Ayan. So, hindi siya ganun kakapal. Kasi, yung friend ko dati, ayan, kasi makulit ako guys. So, yung friend ko, tinignan ko dati, pag nagsasabay kaming naliligo, siya, makapal, as in makapal na makapal, tapos kulot-kulot siya, may mga ganun pala. So yung iba, actually hindi naman ako talaga nag-aalis ng buhok nung wala pa akong partner, nung wala pa akong experience, hindi talaga ako nag-aalis, kasi nga yung buhok ni Pechay is talaga naman na hindi siya hindi sa gabal, kumbaga kahit kapag nililinis ko siya, halos wala akong mahawakan or wala akong masalat, kumbaga, kasi nga napaka soft, at saka napaka niya, nipis, sobrang nipis, parang alam mo yung lang, basta balahibong puso, parang ganon. So ngayon may napanood lang ako ako, masyado akong alam mo yon, pinakialaman ko si Pechay, so sinubukan ko siya, pero yung pagkakamali ko, nung sinubukan ko na siya, medyo na-addict na ako, at saka ang tawag dito, maganda rin pag ikaw, pag sa babae, maganda rin kapag talagang mahilig kang magpakain, maganda rin talaga na wala siyang buhok, at saka gaya ng sabi ng partner ko is mas masarap daw kainin kapag walang buhok, at saka minsan nakakadagdag para sa akin kaya inaalis ko siya, kasi nakakadagdag siya ng amoy minsan, no, 'di ba, lalo na kapag hindi ka mahilig magpunas or maghugas, kapag ikaw ay pagkatapos umihi, nagkakaroon siya ng amoy. So yon, mas minabuti ko, at saka gustong-gusto din ng partner ko yon. So syempre, favorite ko yung kinakain si Pechay. So yun, araw-araw, halos araw-araw, syempre araw-araw kong ginagawa, so araw-araw kinakain si Pechay. Ayun. Ang tawag dito, tsaka masarap siyang kainin kapag walang sagapal. And then pabor din sa mga, halimbawa pag may dalaw ka, so madaling linisin, ayun lang, kasi kapag may buhok, kapag may dalaw, medyo kung sa Ilocano is agpupulat sila yun, nagdidikit-dikit, so parang nakaka-dear siyang tsaka may nangangamoy talaga siya kapag may buhok. So pero ang sabi nila, napakaganda daw kapag may buhok si Pechay, kasi nga sa mga dalubhasa, mga pare ko sa mga maganda raw sa mga babae yung may buhok, kasi nga yung buhok na yon yung nakaka parang safety ng Pechay, para hindi mapasok ng kung anumang mikrobyo yung si Pechay. Mikrobyo 'di ba? Para daw, safe daw ang
ang pechay kapag may buhok. Ayan. Pero syempre dahil nasanay na tayo, tsaka gustong-gusto kong magpakain ng pechay, kasi mahilig kumain ng pechay si partner. So, ganun na lang, lagi ko siyang inaalis para laging masaya si partner. At syempre, the best, mas masaya pa rin talaga ako kapag kinakain talaga si pechay. Yun, sana nagustuhan mo ang ating kasagutan, idol user. At hanggang sa muli, God bless everyone. See you on our next vlog. Inulit ko, pa-subscribe at pakipindot ang ating tiny notification bell. Bye guys!